times a week po. Tuesday, Thursday po, tsaka Saturday. 3 beses po. Pag may tumulong po, nakukumpleto namin. Pagka yung pera lang po ni Mr. ang ginagamit namin, minsan 2 beses lang po sa isang linggo. Kaya minsan po, yung bata, inahihirapan na rin po. Kasi po, hindi po siya nalilinis, hindi nalalabas yung tubig sa katawan niya eh. Hindi na po siya mapakali matulog, tsaka hirap na po siya huminga. Pag hindi po namin nakukumpleto yung hemo niya. Sa trabaho po kasi ni Mister, doon po kami lumalapit. Minsan po, nabibigyan kami ng 5,000 po. 2 beses lang po namin magagamit yun. Ngayon si Mister po, maghahanap na lang ng iba para matuloy yung pangatlo niyang hemodialysis. Minsan nga po, nakakahanap kami, talagang sakto lang. Minsan pamasahe, kinakalong ko na lang para matuloy lang siya doon sa hemo niya. Kagustuhan namin mag-asawa magtulong sa trabaho, hindi namin alam na pabayaan ko na po yung anak ko. Yung mula po nung malaman ko, hindi na po ako nagtrabaho, ako na po nag-alaga sa kanya. Ang kaso po, huli na. Meron na po siyang sakit na ganyan, hindi po namin naagapan. Kasi po, malalaki pong mga gamot ang kailangan, mamamahal. Hindi po na namin na ipapagamot. Kumbaga, kung ano lang po yung kaya namin, yun ipaiinom. Tapos, bahala na ang Diyos. Minsan po kasi 3,000. Sa isang linggo, 3 beses po. Saan naman po kami kukuha ng ganon? Kaya po minsan, 1 beses lang namin nabibili. Kaya po siguro, nagtuloy-tuloy yung sakit niya dahil hindi po namin na-maintenance yung gamot niya. Pagka hindi siya na-hemo 1 beses, andyan yung habol hininga. Yung baga niya. Tapos manas. Kasi, kaya hinihingal na, may tubig na pala yung baga. Saka yung tiyan niya malaki. Yung paa niya, pag pinisil na ganyan, manas. Yun ang side effect pag hindi siya na-hemo na 1 beses. Hindi na siya nakakaihi. Wala na kasi yun nga pong bubuhay sa kanya, yung hemodialysis. Kailangan hinahatak yung tubig sa katawan niya, yung iba. Pag di na-hemo siya, siguro sa linggo yan, o 2 linggo, baka wala na sa feeling ko yan, feeling namin. Pagka nagda-dialysis po siya, kinakwentuhan ko lang, sandali. Tapos lalabas na ako. Kasi sabi ko, hindi ganyan din ang dati ng anak ko. Lalo pagka nilinis yung dito niya, hindi ako pumupunta sa kanya. Lumalabas ako lang sa hemodialysis. Ayaw kong tignan. Kasi namimiss ko yung anak ko na pagdating ko sa bahay, halugugin yung bag ko ba, na naghahanap ng anong pasalubong. Yun ang hinahanap ko. Namimiss ko yung ganon. So, pagtingin ko sa anak ko nagda-dialysis yung ganon, lumalabas ako. Masakit sa loob. Parang ako yung yung inunti-unti. Siyempre magulang ako. Nakikita ko yung katawan ng anak ko. May butas. Masakit tanggapin. Kaya paulit-ulit ko sabihin, sana kung sino man mabait ng kalooban, tulungan kami. Sana bigyan niyo naman kami ng blessing para makasama ko, matagal ang anak ko.
Bata pa siya eh. Sana tulungan niyo kami.